Good day mga paps. Eto na naman, may share na naman ako sa inyo. Kakaibang sakit ng isang Vivo Y5 3. Naka full charge na siya, pero pag i-on mo, biglang mamatay. Pero pag may charger naman na nakasalpak, mag-o-on siya. Pag tanggalin mo yung charger, mag-o-off. Kaya papakita ko sa inyo mga paps itong video na to kung paano siya ayusin. Ayan, trinay kong i-on, antayin na natin, pero nakasalpak yung charger dyan mga paps. Tingnan nyo maigi, matagal to mag start up. Ayan mga paps. Ayan, kung napansin nyo mga paps, ayan, nag-on na yung cellphone niya. Ayan, ayan, try natin i-on ulit. Ayan, switch natin. Ayan, gumagana siya. Pero pag tanggalin natin yung charger, yun, nampatay siya bigla. Ayan, wala na. O, kahit i-on natin, wala na. Ayan, ayan, ganito mga paps. Baklas na tayo. Ayan na naman. Ito na naman yung makakasira ng mga cutics natin dahil ginagamitan natin ng maiwagang kuko. Ayan na. Nga pala paps, may dalawang screw bolt dyan sa baba, bandang baba, katabi lang ng charging port, yung charger niya. Ayan, tanggalin natin muna yan bago natin mapaklas yung casing niya. Lang iba yan gamit dyan, hindi precision tools, ibang klase. Pang iPhone yung ginagamit yan na 0.5 precision tools. Kaya hindi basta-basta matatanggal yan. Kung iba yung Philips gagamitin mo, hindi pwede. So dapat precision tools. Yan na, tanggalin natin yung SIM tray nya para matanggal na natin yung case nya. Yan, sunod na natin yung yan, dito tayo magsimula sa may bandang SIM tray kasi medyo malambot yan. Yan, tapos paikot na yung mga pads, paikot. Yan, ayan, natanggal na natin mga pads. Sunod natin yung charging flex. Yan, may ano dyan, may screw din yan, at saka yung battery terminal may screw din yan. Tsaka nga pala, may apat na screw tong battery nya, yung battery frame, may apat na screw. Kaya sama na natin para matanggal yung battery nya, kasi dito yung duda ko kung bakit biglang namamatay yung cellphone kahit full charge. Kaya ito na. Kaya tanggalin na natin yung battery nya. Ingatan din natin pag tanggal natin ng battery, baka mapunit yung mga yung mga flex na ng cellphone na to. Ayan, ayan, tapos yung last screw na yan, tanggalin natin yung battery. Kahit tabi na natin yung yan, yung main board niya. Ito na, kasi battery lang yung suspect natin dito. Kaya ito na, tanggalin natin yung pinakadulo. Yan. Yan.
Ikupi lang natin palabas. Tapos lalabas yung pinaka-panel niya. Tapos kapain niya Paps yung parang may bumubukol na maliit lang. Diyan banda. Punitin na lang natin. Yan. Iwain natin yung cover niya para makita natin yung loob. Saan nakalagay yung pyesa na ayusin natin. Yan ang mga box. Dumiretso tayo dito mga paps kasi ito talaga kadalasan nasisira ng mga cellphone ng Vivo at saka Oppo. Ganito lang. Tsaka yung iba. Mga battery na may mga battery na may resistor. May tatak na 101. Yan sabi nila. May ibang nagsasabi na fuse daw yan. Pero para sa akin, hindi naman fuse yan, para resistor yan o resistor talaga yan para sa akin. Kaya yan ang mga paps, nililinisan ko lang yung resistor niya para madaling kumapit yung tingga na kakabit natin kasi gagamitan natin yung soldering iron saka tingga. Yan na, kukunin ko na yung soldering iron. Tapos hihinangin natin mga paps. Yan. Tapos mahina mga paps. Yan, pwede na natin i-check kung gumagana ba yung tricks na to. Hindi, kasi pag hindi gumana to, kailangan niya magpalit ng bagong battery. Kaya sana naman, kaya sabi ng client ko, sana naman wag nang aabot sa mag-change battery. Sana gumana naman daw yan kasi kulang daw yung budget niya. Sabi ko naman sa kanya, marami na akong ginawang ganito. So far, wala pa naman pumalya. Lahat na naman ay successful. As long as hindi pa nagalaw, yan, pwede pa natin magawa ng paraan. And babalik ko ng mga paps, ito try natin. Magagana na ba yung tricks na ginawa natin? Subukan natin ngayon. Panda rin. Gagana na ba? Yan ngayon mga paps, yan na. Kabit natin yung flex ng charging port. Yan, dahan-dahan lang. Yan, sunod natin yung battery. Yan. Tapos, try natin i-on kahit walang charger. Yan, dito natin malalaman kung gumana na yung tricks natin o hindi. Yan, antayin natin mag-on. Kaya sabi ko sa client ko na okay, madali lang to. Okay, tapos na gawin yung cellphone mo. Yan na, okay na, pwede mo na magamit. Sabi kong ganon. Okay, pwede ka na makapag-research magamit mo na to sa school, pang-research. Sabi niya, binigay kasi sa akin yan. Kaya, hindi ko alam yung password. Sabi ko, patay. Parang mai-scam ako nito. Kasi, yung pinag-usapan namin, gagawin lang yung auto shut off o ayaw mag-on ng ng cellphone niya. Yung price ng singil ko pang ganun lang. Sabi ko, mag-add ka na lang ng ganito para tanggalin natin yung password. Sabi niya, kuya, kulang na yung pera ko, wala na kasi akong pera pambayad sa ganun, di ko rin magamit. Okay,
Kasi matulungin naman tayo, tsaka nakakaawa talaga mga ganun. Kasi naranasan ko rin mag-aral na walang-wala din yung kulang-kulang din yung yung allowance ko. Kaya sabi ko, sige, gawin ko na lang tong libre, tanggalin ko tong password ng cellphone mo. Pero pangako mo, ingatan mo tong cellphone mo na to. Kasi pag nasira to, naku, malaki talaga paggastos mo. Kaya, oo naman, sabi niya. Sige, kabit ko na para gawin ko na yung remove password. Kaya papakita ko rin sa inyo, mga paps, kung paano tanggalin din yung password ng Vivo Y53. Gagamitin ko ang unlock tool. O marami namang mga software na pangtanggal dyan. May mga Hydra, mga Chinese Miracle, may mga MRT. Pero sa ngayon, gagamitin ko yung unlock tool para makita nyo kung paano tanggalin yung password ng Vivo gamit ang unlock tool. Online ito. Hindi ito gagana kung wala kang internet. Kaya try natin subukan. I-open natin yung yung unlock tool sa computer, saka subukan natin tanggalin. Hindi naman pahirapan ito mga paps, tulad din sa ibang cellphone. Common din yung common lang yung pang boot up niya or pang detect sa unlock tool niya. Kasi iba-iba din yung pag detect ng cellphone. Yung iba may test point, yung iba tatanggalin talaga yung buong kung magkukutkot ka. Maraming paraan. Pero sa kanya, common lang. Ito lang yung volume up tsaka volume down. Katulad din sa ginawa natin dati, yung Oppo A12. Pero ito, hindi rin gumagana yung volume up, volume down. Kasi sira yung niya. Yung button. Kaya ito, try natin. Yan. Pindutin muna natin yung volume up at down sabay. Tapos select natin yung Vivo Y53. Tapos click natin yung reset. Hard reset. Kaya yan. Tapos sabay natin salpak yung sa USB hanggang sa may lalabas yun sa COM na ma-detect niya. Yan. Tapos nakita nyo yan. Nag-okay lahat. Ibig sabihin, yan, nagawa na niya tanggalin o na tanggalin lahat ng nasa cellphone. Pati yung password, mga picture, lahat na na-install mo dyan sa loob ng cellphone na yan, babalik sa simula. Kung pagbili mo ng cellphone na yan, walang laman, yung as is na mga application at software, yan yung natira. Yung dyan, factory application or nakasama na sa package ng cellphone na yan. Kaya try natin buksan. At sana itong may-ari ng cellphone na to magamit niya sa pag-aaral niya ng mabuti at masiyahan sa ginawa ko. At yun lang mga paps. Itong tinampok ko na video sa inyo ngayong araw. Yan, gumagana na lahat. Check ko. At maraming salamat sa panonood. Yan na. May salamat. Congratulations. Yan. Balik na natin.